Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteraneo, ang katimugan at ang kapatagan. Sa mga tuwid ay ang libis ng Jericho, ang lunsod ng mga palmera hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang, ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab, sa tapat ng Bet-peor, ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala, sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya ang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasama ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi.
Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, have won your brother over. But if he will not listen, Take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. I tell you the truth. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if 2 of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 come together in my name, there am I with them.